Isang embalsamador si Anton sa isang punerarya sa kanilang lugar. Trabahong namana pa niya sa kanyang tatay. Kaya naman sanay na siyang makakita ng patay nang walang takot o pandidiring nararamdaman. Ngunit isang gawain ang lihim na ginagawa ni Anton sa mga magagandang bangkay ng babae na pinapaembalsamo sa kanya. Nakikipagtalik siya sa mga yon. Hindi niya malaman ngunit nakakaramdam siya ng sexual na atraksyon sa mga ito. Isang araw, isang bangkay ng babae ang dinala sa punerarya nila. Nagandahan si Anton sa naturang bangkay at nag-init agad siya. Ngunit hindi pa niya maisasagawa ang kanyang plano dahil naroon pa ang kanyang among lalaki. "Boss, ano daw kinamatay niya?" Tukoy niya sa bangkay ng babae. "Ewan, nakita lang ng mga tao yan sa gilid ng kalsada. Noong una, akala ko ay ginahasa, pero hindi naman pala. Kahit ang mga polis, hindi alam ang dahilan kung bakit namatay. Walang may kakilala dyan, kaya dito na lang dinala. Sayang, ang ganda pa naman. Saka buntis yan. Tignan mo yung tiyan." Minasdan ni Anton ang tiyan ng bangkay at napansin nga niya ang umbok doon. Mas lalo tuloy siyang nasabik dahil ngayon lang siya makikipagtalik sa isang buntis na bangkay. Nasasabik siyang malaman kung ano ang pakiramdam ng ganon. Parang gusto na niya tuloy ipagtulakan paalis ang kanyang amo para maisagawa na niya ang kanina pa niyang gustong gawin. Sa edad na 30 ay binata pa rin si Anton. May itsura naman siya, pero kontento na talaga siya sa mga babaeng bangkay para sa pagpaparausan niya ng init ng katawan. Wala namang nakakahuli sa kanya. Isa pa, hindi na naman pumapalag ang mga bangkay dahil patay na ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang pagkakataon na hinihintay ni Anton. Umalis ang amo niya dahil may aasikasuhin lang daw ito. Doon na niya inumpisahan hawakan ang makinis na balat ng bangkay ng babae. Hinalikan niya ito sa labi. Ibinaba na rin niya ang kanyang pantalon at pumatong dito. Isinagawa na niya ang pakikipagtalik sa bangkay at nang matapos siya ay may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil sa pagod, nagdesisyon muna siyang matulog sa higaan niya sa silid kung saan siya nag-iembalsamo. Nagising si Anton na marinig niya ang paglaglag ng mga kagamitan niya sa pag-iembalsamo. Pagbangon niya ay nakita niya ang nagkalat na gamit sa sahig. Kung kailan naman napapasarap na siya sa tulog, saka siya magigising. Marahil may pusang nakapasok doon, kaya nagulo ang kanyang mga gamit. Bumaba na siya sa kanyang higaan, ngunit natigilan siya nang mapansin niya na biyak na ang tiyan ng magandang babae. Nagtataka na nilapitan niya ito. Sino ang gagawa nito? Imposible naman ang amo niya dahil hindi ito nakikialam sa trabaho, lalo na't wala itong alam sa ganong trabaho. Isa pa, hindi maayos ang pagkakahiwa sa tiyan ng babae. Parang winakwak yon gamit ang matulis na kuko. Imbis na ayusin ang mga nagkalat na gamit, ay nilapitan niya ang bangkay upang tignan ng maayos. Ngunit ganun na lang ang pagkagimbal niya nang mula sa loob ng tiyan ay may isang ulo ng sanggol na sumisilip. Nakakatakot ang itsura nito. Pula ang buong muka. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanya at may matutulis na ngipin. Naglalaway din ito at umaangil na parang isang mabangis na hayop. Napaatras sa takot si Anton. Tatakbo na sana siya ngunit biglang tumalon ang halimaw na sanggol sa kanya at sinakmal siya sa leeg. Napabalikwas ng bangon si Anton mula sa masamang panaginip na yon. Hinihingal siya at tagatak ang pawis sa buong muka. Natatakot na napatingin siya sa bangkay ng babae at nakahinga naman siya ng maluwag nang makita niyang wala itong wakwak sa tiyan. Kinalma niya ang sarili at tinapik-tapik ang muka. Panaginip lang ang lahat ng to, panaginip lang, anya sa kanyang sarili. Mas mabuti siguro kung iimbalsa mo na niya ang bangkay ng babaeng yon. Bumaba na siya sa kanyang higaan at kinuha ang mga gamit. Paglapit niya sa babae at akmang hiwain na niya gamit ang scalpel ang tiyan nito ay napahinto siya. Napalunok siya nang makita niya ang magandang mukha ng babae at ang halos perpektong katawan nito. Hindi nabawasan ang kaseksihan nito kahit pabuntis ang babae. Para kay Anton, ito na ang pinakamagandang bangkay na nakita niya. Siguro ay inatake ito sa puso, kaya wala itong kahit na anong sugat. Sayang ka?
Ang ganda-ganda mo pero namatay ka kaagad? Umiiling-iling na turan niya. Hanggang sa makaramdam na naman siya ng pag-iinit ng katawan. Hindi naman siguro masama na gamitin muna kita bago kita imbalsamuhin. Nakangisi niyang turan habang ibinababa niya ang suot niyang pantalon at brief. Pumatong na siya sa bangkay ng babae. Nilagyan niya ng laway ang bukana ng pagkababae nito bago niya ipinasok ang kanyang pagkalalaki. Napapikit sa sarap si Anton nang maglabas-pasok na siya sa pagkababae ng bangkay. Susulitin na niya ang pagkakataong ito dahil kapag naembalsamo na ito ay hindi na niya ito magagawa ulit dito. Malapit na sa rurok ng langit si Anton nang mapahinto siya sa pagkagalaw. Paano ay may naramdaman siyang parang kumagat sa kanyang pagkalalaki. Napangiwi siya at pinakiramdaman niya yon. Aray, ano ba yun? Malakas na sigaw niya nang may muling kumagat sa pagkalalaki niya. Pero sa pagkakataon na yon ay masakit na talaga. Nang hilakbot siya, nang paghugot niya ng kanyang pagkalalaki ay putol na yon. Walang tigil ng pag-agos ng dugo. Nahulog siya sa kinalalagyan ng babae at bumagsak sa malamig na tiles. Anong nangyari? Bakit naputol ang kanyang pagkalalaki? Nagpumilit siyang tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang tuhod. Parang unti-unti ay nawawalan na rin siya ng lakas. Puno na ng dugo ang kanyang binti, pati na ang kinatatayuan niya. Hanggang sa makarinig siya ng tila napupunit na laman. Pagtingin niya sa bangkay ng babae, ay mas lalo siyang natakot na makita niyang wakwak na ang tiyan nito. At mula doon ay nakasungaw ang ulo ng isang sanggol na mukhang halimaw. Katulad ng sanggol sa kanyang panaginip. Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Nang makita niya natatalon sa kanya ang halimaw na sanggol, humarap siya sa pinto para tumakbo. Ngunit sa kamalas-malasan ay bigla siyang nadulas sa sarili niyang dugo. Napahiga siya at wala na siyang nagawa nang mabilis na tumalo ng halimaw at bumagsak ito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Gumapang ito at sinakmal ang leeg ng walang kalaban-laban na si Anton. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagbaon ng matutulis nitong ngipin sa kanyang leeg at ang pagkain nito sa kanyang laman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka na sa channel ko.